Pagod na napatitig si Luis sa kawalan dahil sa pagod at daming iniisip. Nakatira lamang siya sa isang baro-barong bahay na gawa sa tagpi-tagpinyero, karton at plastik. Etong nagsisilbing tahanan ni Luis sa mga lumipas na taon. Bata pa lamang ay namulat na siya sa ganito, ang pagiging pulubi para mabuhay. Minsan naman ay umi-extra-extra siya sa junk shop at pagiging kargador. Napakurap-kurap si Luis nang maramdaman niyang may bumato sa kanya ng lata. Nasa kalye siya ngayon at dumediskarte para sa hapunan niya. Napatingin siya sa pinanggalingan ng bumato sa kanya at sumalubong sa kanya ang grupo ng kalalakihan ng mga tambay. "Hoy!" sigaw ng mga ito. "Nandito ka na naman sa teritoryo namin," sabi ng isa sa kanila. "Hindi pa nadala yan sa ginawa natin Gatong ng isa at nagsitawanan. Umiwas na lamang siya ng tingin at hindi nito pinansin. Sapat na sigurong pinaglakuhan niya ng mga lata para sa hapunan niya. Dumaan siya sa karinderya. "Nandito ka na naman. Anong sayo?" Masungit na tanong ng tindera sa kanya. Bumuntong hininga siya bago sumagot. Isa nga pong order ng kanin at pahingi po ng sabaw," sabi niya dito. Narinig pa niyang palatak ng tindera bago kumuha ng order. Ilang saglit lang ay inabot na nito ang binili niya. Inabot naman niya ang 15 pesos na bayad sa kanin bago umalis at bitbit ang kanyang binili. Tinahak niya ang daan papunta sa kanyang munting tahanan. Nang makauwi ay agad niyang kinuha ang plato sa kanyang lagayan at isang kutsara. Inilagay niya doon ang kanin at sabaw na kanyang hiningi bago tahimik na kumain. Nang matapos ay sa kanya ito niligpit at hinugasan sa di kalayuan gamit ang puso. Tanging lampara lang meron siya sa maliit na tahanan, sapat para makakita siya. May ilan siyang kapitbahay na kapwa rin niya nangangalakal o pulubi ba ang tawag. Mag-aalas 12 na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Naisipan niyang bumangon at lumabas sa kanyang tinitirhan. Gusto muna niyang magpalamig, baka sakaling pagbalik niya ay makatulog na siya. Nagpunta siya sa kalsada kung saan nadadaanan ng mga sasakyan. Sa baba nito ay ilog. Ang kasadang daan kasi na simentado ay isang tulay. Dito madalas tumambay si Luis tuwing malalim na ang gabi at hindi siya makatulog. Ngunit ang gabing ito ay kakaiba. Medyo marami pa din ang dumadang sasakyan, ngunit merong nakaagaw ng kanyang pansin. Isang dalagang naka-night dress ang tumatakbo at walang sapid sa paa. Magulo ang buhok at halata rito ang takot at kagagaling sa pag-iyak. Dahil sa biglaang pagtawid nito, ay sunod-sunod na busina ang narinig mula sa mga sasakyan dahil kamuntikan na itong masagasaan. Panay ang takbo nito habang palingalinga sa paligid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay bahagyang namirog ang mga mata ni Luis nang makitang papunta na ito sa kanyang direksyon. "Please help me. Ay layo mo ako dito." Punong-puno ng pakiusap na sabi ng dalaga habang umiiyak. Para bang may sariling isip ang mga kamay ni Luis para hilahin ang dalaga at dalhin sa kung saan. Palingon-lingon pa ang dalaga sa likuran, animoy tinitingnan kung may nakasunod ba sa kanila. Pareho silang hinihingal na tumigil sa isang iskinita, papasok sa tinitirhan niya. "Dadalhin kita sa presinto," seryosong sabi ni Luis sa dalagang hindi naman niya kilala. Bumadha ang takot sa mga mata nito. "No, you can't bring me there. Masusundan ako ng mga gustong kumidnap sa akin. Please help me." Saglit na napatitig si Luis sa dalaga bago napabuntong hininga. Muli niyang hinila ang dalaga at dinala sa maliit niyang tinitirahan. "Kung gusto mo ng tulong ko, magtiis ka dito. Kung ayaw mo, pwede ka nang umalis." Seryosong sabi niya at binuksan ang pinto ng kanyang bahay. Kita niya sa mga mata ng dalagang pag-aalangan nang tingnan niya ito. Sinipat niyang kabuuan ng dalaga. Halata rito na galing ito sa mayamang pamilya dahil sa kutis at itsura. "I will stay. Kailangan ko nito." "Doon ka matulog sa higaan ko." "How about you?" "Dito," sabi naman ni Luis at tinuro ang inilatag ng karton. Alanganing tumango ang dalaga sa kanya bago sinunod ang sinabi niya kung saan ang higaan. Humiga na rin si Luis sa higaan at ginawang una ng sariling braso. Ipinikit na niya ang mga mata, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ilang saglit lang ay natigilan siya ng may marinig. "Hey, thank you," rinig niyang sabi ng dalaga. Hindi siya sumagot at nanatiling pikit ang mga mata. "Thank you for saving me," dugtong nito. Lumipas ang ilang minutong katahimikan, saka lang nagmulat ng mga mata si Luis. Nilingon niya ang higaan ng dalaga. Nakaharap ito sa kanyang direksyon at mahimbing nang natutulog.
Hindi alam ni Luis kung tama bang desisyon niyang patuloyin ito sa bahay niya, sa buhay niya. Sana lang ay huwag masira ang tahimik ng buhay dahil sa ginawa niya. Tuluyan ang nilamon ng antok si Luis at nakatulog. Kinaumagahan, pagkagising ng libutin niya ang tingin ng kanyang tinitirhan ay hindi niya makita ang dalaga. Wala ito sa higaan nito kagabi. Agad siyang napatayo at lumabas ng bahay. Sakto rin nun at lumabas ng kanyang maliit na banyo ang isang dalaga na halata rin kagigising lang. Katabi lamang ng ginawa niyang banyo ang bahay na tinitirhan niya. Bakit ka lumabas ng walang paalam? Akala ko nakuha ka na ng gustong kumuha sa'yo. Naiihi na kasi ako kaya naghanap ako ng pwedeng mapag-ihian. Nahihiyang sabi nito, tumango lang siya at muling pumasok sa loob ng bahay. Aalis ako para magtrabaho at may pangkain tayo. Huwag kang aalis at dito ka lang kung ayaw mo mapahamak. Biling niya sa dalaga. Tumango ito sa kanya bilang pagsang-ayon. Akmang aalis na siya nang hawakan ng dalaga ang kanyang puso. Natigilan siya at napatitig sa kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. I don't know your name. May I know your name? Luis. Luis. I'm Eliza. Nang tuluyan ng makalabas sa bahay si Luis, ay agad niyang kinuha ang plastic na lalagyan ng makakalakal. Nagsimula na siya at bandang 7:00 nang matapos niya itong itinda. Nagpunta siya sa palengke. Pinagtitingin na siya ng ibang tao at pasimpleng nagbubulong-bulungan. Narinig naman ang mga panalait ng mga ito. Wala naman na siyang pakialam sa mga nasasabi ng mga tao sa kanya. Oh, Luis, saktong andito ka. Maiuutos ako. Bungad sa kanya ni Aling Minda. Dito siya ume-extra sa pagkakargador. Ano po yun? Dalhin mo itong mga gulay sa asawa ko. Nasa kabilang palengke lang siya. Pagkatapos ay may ibibigay siya sa iyo at ihatid mo dito. Saka kita bibigyan ng sahod. Dugtong nito na kinatango niya. Inilagay niya ang malaking plastic na halos kasing laki ng sako sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad patungo sa sinasabi ng ginang. 9:00 na nang matapos siya sa inuutos. Binigyan siya ng 100 bilang bayad, idagdag pang 50 pesos ng kinita sa pangangalakal kanina. Dumaan siya sa bakery at bumili ng tinapay. Pagkatapos, dumiretso siya sa katabing tindahan para bumili ng gatas at itlog. Pinagkakasya talaga niya. Nang may matira, ay bumili siya ng kalahating kilong bigas. Nang makauwi sa bahay, ay bagya pa siyang kumatok bago ito binuksan. Bumungad sa kanyang dalagang nakatulala sa kawalan. Tumikim siya para kunin ang atensyon nito na hindi siya nabigo. Luis! Sigaw nito nang may ngiti sa kanyang labi. Natigilan siya at napatitig sa dalaga. Nakakahipnotismo kasi ang ngiti nito para sa kanya. Dahilan para mapatitig siya. Dumating ka na. I thought you left me. Naghanap ako ng pambili para may pangkain tayo. Oh, what's that? Hopya. Oh, okay. Kainin mo muna yung hopya habang nagluluto ako ng almusal natin. Sabi niya at lumabas sa likod bahay dahil nandoon ang lutuan niya. Kumuha siya ng kahoy at nagsimulang gumawa ng apoy. Pagkatapos ay nagsimula na niyang iluto ang bigas at nang matapos ay sinunod ang itlog na ipinirito. So, this is your kitchen? Tanong ni Eliza na sumunod sa kanya. Tumango na lang siya at tinapos ang piniprito. Hinarap niya ito. Gusto mo ba ng gatas? Yes, please. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Nagsalan siya ng tubig sa takore at ipinainit sa apoy. Ibinigay niya sa dalaga ang nalutong ulam. Dalhin mo na ito sa loob. Susunod ako. Sumunod naman agad sa sinabi niya ang dalaga. Kumuha siya ng isang tasa at doon inilagay ang mainit na tubig, saka dinala sa loob. Ipinagtimpla niya ng gatas ang dalaga na ngayon ay nakaupo na sa hapag. Nag-iisa lang ang upuan niya dahil mag-isa lang naman siya. Nang mapansin ni Eliza na wala siyang mauupuan, ay tumayo ito na pinagtaka niya. Dinala niya ang magpagkain sa lapag at umupo sa semento bago ito tumingin sa kanya. Kain na tayo? Tanong nito sa kanya na sa di malamang dahilan ay napangiti siya bago umupo sa lapag at sabay silang kumain. Nga pala, wala ka maisusuot. I know, may maipapahiram ka ba dyan? Tanong nito. Bumuntong hininga siya at naglakad palapit sa box ng karton. Naroon ang mga damit niya. Nagkalkal siya at naghanap ng damit para dito. Naghanap din siya para sa pang-ibaba nito. Nakahanap siya ng shorts na halos hanggang tuhod nito. Kinuha niya ang damit na medyo nalitan na siya at yun ang binigay. Pagkatapos mong maligo, ilaba mo yung suot mo para may masuot kasi ibang araw. Seryosong sabi ni Luis sa kanya. Tumango naman si Eliza at ngumiti. Salamat.
Sabi nito. Nauna itong nagpunta sa banyo para maligo. Siya ay naiwan sa loob para ayusin ang pinagkainan nila at hugasan ng mga ginamit. Magdadalawang minuto na, ngunit hindi pa rin tapos si Eliza. Mabuti na lamang at galing sa poso ang tubig nila at hindi maaksaya. Pagkaraan pa ng ilang minuto ay bumukas ang pinto at iniluwa nito si Eliza. Tumutulo pa ang patak ng tubig galing sa basa nitong buhok. Bumagay naman rito ang suot nito kahit papano, maayos naman. Ang tagal mo. Nag-a-adjust pa kasi ako eh. And besides, there's no bathtub here. Bumuntong hininga siya at nilagpasan na lang ito para sunod na maligo. Saglitan lang at nagbihis na rin. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay naabutan niyang dalagang sinusukla ang sariling buhok gamit ang kamay nito. Magtatrabaho ako. Dito ka lang at hintayin mo ako. Hindi ba ako pwedeng sumama? Hindi. Baka makita ka ng gustong kumuha sa'yo eh. No, they won't. Look what I'm wearing oh. And besides, I guess, mahirap hanapin tong place mo. Konyo nitong sabi habang nakangiti. Bumuntong hininga siya at walang nagawa. Nagpapakyut pa kasi ang dalaga sa kanya habang sinasabi yun. Hindi niya alam kung tama bang isinama niyang dalaga. Nangangalakal sila ngayon para may maibenta. Ang ilang mga kasamahan nilang kapwa nangangalakal ay napapatingin sa kasama niya. They are creepy. Look, tingin sila ng tingin oh. Reklamo nito nung lumapit ito sa kanya at bahagyang bumulong habang nakatingin sa mga kasama nila. Huwag mo na lang silang pansinin. Tulungan mo na lang ako dito at mag-ingat ka ah. Baka masugatan yung kamay mo. Bili niya dito. Tumango naman ito at sinunod ang sinabi niya. Nang matapos silang mga lakal, ay dumiretso sila sa junk shop at itininda yun. Medyo nakarami sila kaya pwede na rin ang kinita. Are we going home na ba? Hindi pa. Magtitinda pa tayo ng sampagita sa harap ng simbahan. What? Are you sure? Oo naman. Kulang pa to para sa tanghalian natin na tapunan. Tagaktakang pawis nilang pareho habang naglalakad pa uwi. Nakabili na sila ng ulam para sa tanghalian. Tapos na silang magtinda ng sampagita sa harap ng simbahan at dahil mainit dito, sila'y pinagpawisan habang naglalakad pa uwi. First time ko ma-experience to. When I was still at the mansion, nasa loob lang ako ng kwarto at hindi pinapalabas ni Dad. Kwento ni Eliza sa kanya na bahagya niya itong kinatingin. Kaya hindi mo dapat nararanasan ganitong buhay dahil hindi itong para sa'yo. But I want to experience this kind of life. At isa pa, kapag babalik na ako sa amin, babalikan ako ng mga kidnappers ko dahil di sila titigil hanggat hindi ako nakukuha kay Dad. And besides, I want to be free kahit saglit lang. Malungkot na sabi nito sa kanya bago na unang pumasok sa loob ng bahay. Bumuntong hininga si Luis dahil sa sinabi ng dalaga. Kailangan muna niyang pag-isipang mabuti ang desisyon kung pananatilihin nga ba niyang dalaga o hindi. Ayaw niyang maipit sa gulo na hindi naman sa kanya. Kumuha siya ng 2 plato at nilagyan ng kanin bago ibinuhos sa lagayan ng ulam na binili. Adobong baboy ang ulam nila. Samantalang dati, kahit sapat ang pera niya para bumili, ay hanggang sabaw lang siya dahil sa pagtitipid. Nang matapos silang kumain, ay pareho silang tahimik nang biglang magsalita si Eliza. May I ask? Nasaan ang mga magulang mo? Wala na. Tipid niyang sagot at tumayo bago niligpit ang pinagkainan. Nagtungo siya sa likod bahay at doon hinugasan ang pinagkainan sa poso. Oh, so this is how you wash your mga pinagkainan? Manghang sabi ni Eliza. Halos mapatalon sa gulat si Luis, hindi man lang niya naramdaman ang pagdating ng dalaga. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita? Yes. Can I try? Pero hindi ko alam. Sa susunod na. Patapos na ako eh. Ano naman ang susunod na gagawin natin ngayon? Mamimili. Tipid niyang sagot at naglakad palapit sa kanyang damitan. Kinalkal niya yon at kinuhang maliit na pitaka. Wow! You have a taguan ng pera there. Manghang komento ni Eliza sa kanya. Di na lang niya pinansin ang kinosentihan nito at binuksan na lamang ang pitaka at kinuha ang tinatago niyang pera. 500? Bakit? Kailangan nating mamili ng ilang damit mo kung gusto mong manatili rito. So, pumapayag ka nang dito muna ako? Ano pa nga ba? Sarkastikong tanong ni Luis na kinangiti ni Eliza. Sabi ko nga, tara na, cause I'm excited na. Nakangiting sabi nito at hinawakan siya sa braso at ito mismong humila sa kanya palabas ng bahay. Nang makarating sila sa tiyangge
Ay ani mo ngayon lang nakakita ng mga nagsisiksikang mga tao si Eliza. Ang dami namang tao. Are we going to make siksikan there din ba? Nakangiwing tanong ni Eliza kay Luis. Oo. Sagot naman niya at hinawakan sa pulso ang dalaga. Kahit nararamdaman niyang kakaiba sa dibdib ay isinantabi niya yun. Huwag kang lalayo o bibitaw sa akin. Mawawala ka. Okay. Tanging sagot nito sa kanya. Sabay silang naglakad at naghanap ng pwedeng mabilhan ng dapat bilhin. Ate, patingin nga po nung nakahanger. Sabi ni Luis sa tindera ng mga damit. Kinuha naman ito ang t-shirt na tinutukoy niya at inabot. Gusto mo ba? Tanong ni Luis kay Eliza. So simple, pero okay naman at gusto ko. Sabi nito at ngumiti matapos tingnan kung kakasya ba. Dalawa nga po ng ganito ang size, pero magkaiba po ng kulay at design. Sabi niya sa tindera. Kumuha rin siya ng 2 pajama para dito. How about my undergarments? Tanong ni Eliza na kinaiwas niya ng tingin. Bibili din, mamili ka na. Sagot niya nang hindi nakatingin. Ang sweet niyo naman po mag-asawa. Bagong kasalan po ba? Pakikiusyoso ng tindera. Ganyan din kami ng mister ko dati, nagkakayaan pa. Bahagya itong natawa. Nang magtama ang tingin nila ni Eliza, ay bahagyang namumula ang pisngi nito at basta nalang kumuha ng panty at bra at inabot sa tindera. Ubos ang 500 niya dahil sa pamimili pero mabuti na lang at nakabili pa sila ng ulam para sa hapunan. Do you still have pera pa ba? Tanong ni Eliza nang makauwi sila sa bahay. Umiling lang siya. Iyon naman talagang totoo. Kung ano yung tinatrabaho niya sa isang araw ay para sa 1 o 2 kainan lang niya. Ganon kahirap ang buhay niya. May itinabi siyang pera para sa sarili kung sakaling mang magkaroon ng emergency. Mukhang ito na ang emergency niya dahil ay gastos na niya ang ipon. Hindi naman niya yun pinagsisihan. Sorry. Binigay ko yun ng walang hinihinging kapalit. Hinayaan kong sa akin ka numuloy, kaya kasama yun sa responsibilidad ko. Seryosong sabi niya at tipid ng umiti sa dalaga para iparating na ayos lang. Nagulat si Luis nang bigla siyang dambahin ang yakap ni Eliza. Thank you. Thank you for doing this. Salamat kasi ikong tumulong sa akin. Sabi nito. At nang humiwala ito ng yakap sa kanya ay lumuluha na ito. Parang may anong emosyong nabuhay sa puso ni Luis dahil sa dalaga. Shh, tahan na. Papangit ka kabagan yan. Sabi niya at ginulo ang buhok nito. Tumigil naman ito sa pag-iyak at bahagyang suminghot. Ilang saglit lang ay may tinanggal ito sa tenga, magkabilaan. Nang ilahad ni Eliza ang palad ay naroon ng isang pares ng gintong hikaw. Napakunot ang noo ni Luis. Ano yan? Bulag ka ba? Di hikaw. Alam ko. Pero para saan yan? Isan lao ibenta mo para may pera tayo. Ito lang paraan ko para makatulong sa pang-araw-araw natin habang nandito ako. Seryosong sabi ni Eliza. Ang hindi siya gumagalaw para tanggapin yun ay si Eliza nang kumuha ng kamay niya at doon inilagay ang hikaw. Isan lang mo bukas. Hindi ko to matatanggap. Hindi lang naman para sa iyo yan eh. Para din sa akin. Dahil nakikituloy ako. Sabi ni Eliza na ikinabuntong hininga niya. Wala siyang nagawa kundi itago ito at sumunod sa sinasabi nito. Ilang araw ang lumipas hanggang sa maging 1 linggo. 1 linggo na silang magkasama at inaamin ni Luis na napapalapit ng loob niya sa dalaga. Para bang may hindi tama sa dibdib niya tuwing malapit sila sa isa't isa. Gabi na at tanging lampara lang nagsisilbing ilaw nila. Kasalukuyang nasa banyo si Eliza. Samantalang siya ay nakahiga at nagpapahinga. Nakahiga at pikit lang ngunit hindi tulog. Ilang saglit ay rinig niyang pagbukas-sara ng pinto. Iminulat niyang mga mata upang tingnan kung si Eliza nga ba ito at hindi siya nagkamali. Napalunok siya nang makita ang suot nito. Ang puting night dress na suot nito noon nung una nitong makita sa kalsada. Nang mapatingin si Luis sa dibdib ng dalaga ay halos pagpawisan siya. Paano ba naman kasi wala itong suot na panloob? Magbra ka nga. Naiilang niyang sita rito at umiwas ng tingin. Narinig niyang mahinang pagtawa ni Eliza. Why? Are you affected? Tanong nito sa kanya na ikinasama ng tingin niya dito. Muli siyang napaiwas nang lumapit ito sa kanya at umupo sa tabi niya. Medyo matagal na tayong magkasama. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Mapaglaro nitong tanong. Tumalikod siya ng higa sa dalaga para pigilan ang kanyang sarili.
Hindi to pwede. Lumayo ka nga. Inis niyang sabi, pilit tinatago ang pagkailang. Madalas itong gawin ng dalaga at lalaki pa rin siya. Mahirap para sa kanyang ganitong sitwasyon. Bakit naman? Ayaw mo na ba sa akin? May bahid ng lungkot nitong sabi. Alam niyang umaarte lang ito. Sa isang linggong pagsisama nila ay nakilala niya na ang dalaga. Matigas ang ulo nito. Itigil mo yung ginagawa mo. Baka hindi mo magustuhan ang gawin ko. Seryosong sabi niya at hinarap ito. Hindi niya alam na nakaabang pala ang mukha nito. Halos magdikit ang labi nila sa lapit. Ano bang gagawin mo? Tanong ng dalaga. Nang aasar, ngunit ang mukha nito ay napaka-inosente. Napatitig si Luis sa mapula at manipis itong labi. Nakakaakit itong halikan, dahilan para hindi niya napigilan ang sariling halikan nito. Nang maglapat ang mga labi nila, ay agad naman yung sinalubong ng dalaga at tinugon ang halik niya. Nagtagal yun ng ilang segundo hanggang sa maghiwalay sila'y habol nila ang sarili nilang hininga. Saglit silang nagkatitigan, kalaunan ay sabay rin nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Really? You act like that? Para kang teenager. Hindi ka pa nakaka-girlfriend? Hindi makapaniwalang tanong ni Eliza. Hindi pa. Busy ako maghanap buhay. Wow! So, virgin ka pa? Bulalas nito na halos magkulay kamatis na ang tenga niya sa pamumula. Ano ngayon? Inis na tanong ni Luis na ikinatawa lang ni Eliza. Nagulat siya nang bigla nalang humiga sa tabi niya si Eliza at ginawa pa nitong una ng kanyang braso. Hindi dito ang higaan mo. Alis! No, tumabi ka na lang sa akin sa higaan. Karton lang to eh. Yung isa kasi may kumot pa. Sabi nito sa kanya at tumayo bago siya hinila. Desidido ang dalaga dahil ayaw nitong sumuko sa paghila sa kanya. Kaya sa huli ay nagpaubayo na lang siya. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan si Luis. Tumingin siya sa katabi at mahimbing nang natutulog si Eliza. Mahigpit pa rin ang yakap nito sa kanyang tiyan. Bumuntong hininga siya at pinakatitigan ng dalaga. Para itong anghel habang natutulog. Napakaganda at amo ng mukha nito. Nang dumako ang tingin niya sa labi nito, ay naalala na naman niya ang pinagsaluhan nilang halik kanina. Napakatamis at nakakaadik. Ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw nito. Nanatili siyang nakatitig dito, kaya nang unti-unting nagmulat ng mga mata si Eliza, ay nakita niya. Luis, mahinang boses na sabi nito. Nang mapatingin siyang muli sa labi nito, ay doon na naputol ang pagtitimpi niya. Sinalubong niya ng halik ang labi nito na siyang kinagulat ni Eliza, ngunit kalaunan ay tumugod na rin sa halik niya. Marahan siyang umibabaw kay Eliza habang nakatukod ang isang kamay. Ang halik nila ay lumalim hanggang sa bumaba ito sa panga at pababa sa leeg. Mahinang napapadaing si Eliza nang bahagyaning ipitin ng sariling labi ang leeg ng dalaga. Ang isa niyang kamay ay naglalakbay sa katawan ng dalaga, animoy may hinahanap. Samantalang si Eliza ay unti-unti na nito siyang hinuhubaran ng damit. Itinigil niyang ginagawa at siya na naghubad ng sariling damit. Sunod niyang hinubad ay ang suot na night dress ni Eliza. Patigilin mo ako kung tutol ka at ayaw mo. Sabi niya tumango naman si Eliza. Napatitig siya sa hubog ng katawan ng dalaga at ang dalawang hinaharap nitong kanina pagising. Pinagpatuloy niyang sinimulan. Ang daliri niya ay unti-unting pumapasok sa loob ng maliit na tela sa pagitan ng hita ng dalaga. Walang naging pagtutol ang dalaga dahilan para ituloy niya ang balak. Muli, mahinang napapading si Eliza habang mariing nakapikit at kagat ang labi. Marahan niyang ipinagpatuloy ang ginagawa na halos ikawala ng ulirat ng dalaga. Ngumiti siya at inalis ang daliri sa gitna nito. Inilabas niyang kanina pang handang alaga at marahang ipinasok sa lagusan nito. Kinaumagahan ay mataas na ang sikat ng araw nang magising si Luis. Nang tingnan niyang katabi ay mahimbing na ang tulog nito. Ang kumot nito ay hanggang dibdib upang matakpan ng walang saplot na katawan. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang nangyari kaninang madaling araw. Sabi ko magtitimpi ako. Mahinang sabi niya at hinalikan sa noo ang dalaga. Nagising si Eliza dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Nang tingnan niya ang sarili ay may damit na siya at ang kumot ay hanggang bewang na lang niya, hindi kagaya kagabi. Mukhang binihisan siya ni Luis. Napangiti siya nang maalala ang nangyari. Dad will kill me kapag nalaman niya itong nangyari sa akin. Natatawang sabi niya sa sarili
bago marahang bumangon. Masakit ang pagitan ng hita niya kaya dahan-dahan siyang tumayo at lumabas patungo sa banyo para maligo. Nang matapos ay saka na rin siya nagbihis sa loob. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay naroon na si Luis at naghahanda ng agahan nila sa hapag. "Good morning!" Nakangiting bati niya dito at lumapit. Ngumiti rin ito sa kanya. "Magandang umaga. Kumain na tayo. Kamusta naman ang tulog mo?" "Maayos naman," sagot niya at kinindatan nito. Inilingan lang siya ni Luis dahil alam nito ang ibig niyang sabihin. Ang hikaw na ipinasanla niya ay naging malaking tulong para sa kanila. Ngunit kahit ganoon ay nagtatrabaho pa rin si Luis. Kahit ganitong simple ang bahay at pamumuhay nila ay masaya siya. Hindi kagaya dati na kahit gaano sila kayaman, wala siyang maramdamang saya. "Dito ka lang. Lalabas ako mamaya at may bibilhin. Huwag kang lalabas hanggat wala ako ha." "Yes, boss." Nakangiti niyang sagot bago ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi niya alam kung nariyan pa rin ba ang mga nagtatanggang kumidnap sa kanya. Ang daddy niya, ano kayang gagawin nito ngayon para sa kanya? Napabuntong hininga si Luis nang makalabas sa bahay. Balak niyang maghanap ng balita tungkol kay Eliza. Balak niyang pumunta sa computer shop para mag-search ng tungkol sa dalaga. Ang nangyari sa kanila hindi na pwedeng maulit muli. Langit si Eliza at lupa siya. Magkaiba ang estado nila sa buhay. Inaamin niyang may nararamdaman na siya para sa dalaga at hindi na dapat yun mas lumalim pa. Umupo siya sa bakanting pwesto at sinimulan ng pakay. "Eliza." Banggit niya tinype sa keyboard. Wala namang lumabas na kamukha ng dalaga, ngunit pinagpatuloy ng pag-scroll at bumungad sa kanyang caption na "The Billionaire, Mr. Zapanta's daughter is missing." Pagbabasa niya sa isang post, nang tingnan niya ang picture na naka-attach, ay nakita niya ang litrato ni Eliza. Nakasuot ito ng gown animong isang prinsesa. Agad siyang nakaramdam ng panliliit sa nakita. Isinulat niya ang numerong nandoon, pagkatapos ay umalis na ng computer shop. Bumili siya ng pasalubong para sa dalaga. Pansin niyang mahilig ito sa matamis. Kung tutuusin, marami pang natira na pera galing sa sinanla niyang hikaw ng dalaga. Kaya nararapat lang ng paggastuhan niyang dalaga dahil pera naman ito iyon. Pauwi na siya ng makasalubong niyang grupo ng kalalakihan. Agad siyang kinabahan, nakakulay itim at malalaking katawan. Nag-iwas siya ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. "Hoy!" Akala niya hindi na siya mapapansin, ngunit hinarang siya ng mga ito. "May tatanong lang kami." Sabi ng isa sa kanila bago naglabas ng isang litrato. Nanatiling kalmado ang ekspresyon niya bago umiling. "Hindi ko kilala." Sagot niya pagtukoy sa larawan ni Eliza. Atong pinakita ng mga lalaki. Nang umalis ang mga ito ay parang tinambol ang dibdib niya sa takot para sa dalaga. Kailangan na niyang makauwi. "Eliza?" Tawag niya't mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya ang dalagang naglilinis. Nakahinga siya ng maluwag. "Hey, namiss mo ba ako?" "Hindi ka pwedeng lumabas. Nakasalubong ko mga lalaking nakaitim at hinahanap ka." Diretsang sabi niya dahilan para bumakas ang takot sa mukha ng dalaga. "Nalaman ba nila nakasama kita?" Tanong nito, mabilis naman siyang umiling. "Thank God, hindi nila ako pwedeng makuha." "Hindi ko hahayaang kunin kanila." Seryosong sabi niya. Nagbabalang tingin si Eliza dahilan para makita nito ang bitbit ng ice cream. "Wow, ice cream! Para sa akin ba yan? And wait, is that a slice of cake?" "Sa'yo yan." Sabi niya sabay abot ng dalang pasalubong. Kahit papaano ay gumaan ang loob niya sa takot dahil sa nakikita niyang tuwa sa dalaga. Pareho silang nakaupo sa nakalatag na kumot habang kumakain ng kanyang binili. "Luis?" Tawag niya sa binata. "Masaya ako nakilala kita. Masayang-masaya ako dahil naranasan kong mamuhay ng ganito. Salamat." "Sus, nakakain ka lang ng ice cream, ganyan ka na." "I'm serious. Nagpapasalamat ako. Kahit ganito ang buhay na meron ka, kahit napulubi o basurero or whatsoever, kahit mahirap ang buhay mo, you still accept me and gave me shelter. Thank you." Sabi nito at lumapit bago siya hinalikan sa labi na siyang kinabigla niya. Mas nabigla siya ng dahan-dahan itong umupo sa kandungan niya paharap sa kanya. "Eliza, anong ginagawa mo?" Tanong niya bago mapalunok. Ang inosente nitong mukha ang nagsasabi
na huwag itong pagkatiwalaan dahil may binabalak ito. Nagpapasalamat. Nakangiting sagot nito habang ang kamay ay naglalakbay na. Kababae nitong tao pero malakas mang asar sa kama. Nagpahid ng ice cream sa Eliza sa labi niya at ibinaba ang lagayan bago lumapit sa kanya at sinimulang dilaan ng ice cream na nilagay sa sarili niyang labi bago siya inalikan. Pareho na lamang silang napapikit dahil sa dulot ng sensasyong dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Sabi ko sa sarili ko, ang nangyari sa ating kagabi ay hindi na mauulit. Ngunit ikaw mismong lumalapit sa akin eh. Mahinang bulong ni Luis sa mismong tenga ni Eliza at marang hinalikan ng lieg ng dalaga. Mahina namang napading si Eliza at yumakap sa batok bago siya nito siniil ng halik. Sana lang ay hindi sila marinig ng kapitbahay. Lumipas ang ilang araw, napansin ni Luis na para bang may iniinda si Eliza. Anong masakit sa'yo? Tanong niya sa dalaga. Umiling lang ito. Hindi naniwala si Luis at lumapit sa dalaga at sinalat ang noo. At doon niya na lamang mainit pala ito. Ang taas ng lagnat mo. Sabi niya. Bibila kita ng gamot. Hintayin mo ako dito ah. Akmang aalis na siya nang pigilan siya ni Eliza. Okay lang naman ako, Luis. Hindi nakakapagsinungaling ang katawan mo. Sabi niya tuluyang umalis. Bumili siya ng gamot at prutas. Pauwi na sana siya nang makasalubong niya ang mga tambay sa kalsada na nambuli sa kanya. Ang masama pa nito ay kasama nito ang mga naka-men in black na gustong kumidnap kay Eliza. Lalo siyang kinakabahan, lalo na nang lapitan siya ng mga ito. Yan mga boss, kasama niyo yung magandang babaeng tinutukoy ninyo. Turo sa kanya ng mga tambay, dahilan para mapatras siya. Gusto niyang makaalis dahil kailangan na siya ni Eliza. Loko ka? Tinanong ka namin nung nakaraan kung kilala mo ba, sabi mo hindi. Galit na sabi ng lalaki at mabilis siyang sinikmurahan. Dahilan para mapadaing siya ng malakas. Akmang hahawakan siya ng iba nang bigla niyang mabilis na hinampas ang dala niyang supot na may lamang prutas sa taong hahawak sa kanya. Sunod naman niyang sinuntok sa mukha ang nasa kanan niya. Tinulak niya ang nasa likod niya at mabilis na tumakbo. Sana lang ay huwag siyang maabutan. Nang makarating sa bahay, ay mabilis siyang kinarga sa Eliza matapos kumuha ng pera sa damitan. Saan tayo pupunta? Mahina ang boses na tanong nito sa kanya. Alam na nilang nasa akin ka. Hilalayo kita. Sabi niya. Mabilis siyang lumabas ng bahay habang karga ang dalaga. Maraming pasikot-sikot sa lugar nila. May mas shortcut na tago kaya doon sila dumaan. Mabilis siyang nakarating sa kalye kung saan ang sakayan. Sumakay sila doon at nagpadala sa ospital. Sana lang ay hindi sila nasundan. Nang makarating sa ospital ay inisikaso agad sila ng nurse at inadmit si Eliza. Nakahinga siya ng maluwag. Sabi ng nurse ay mataas ang lagnat ng dalaga at dahil na rin sa paninibago ng katawan nito sa paligid, napansin rin niyang medyo pumayat ang dalaga. Hindi talaga nararapat ang buhay na meron siya dito. Malalim siyang bumuntong hininga habang nakatitig sa mahimbing na natutulog ng dalaga. Hindi naman niya pwedeng angkinin ang panghabang buhay ito dahil may totoo itong pamilya na nag-aantay. Inayos niya ang kumot ng dalaga bago tumayo. Lumabas siya ng kwarto at humanap ng pwedeng mapagtawagan. Nang makakita, ay agad siyang naghulog ng barya at kinuha ang papel na nasa loob ng kanyang bulsa. Lagi nitong dala in case na kinakailangan na talaga niyang tawagan kagaya nito. Pinindot-pindot niya ang numerong nakasulat at tinatawagan. Hinintay niyang sagutin ng kabilang linya. Ilang ring pa lang ay agad itong sumagot. Hello? Who's this? Boses ng isang babae galing sa kabilang linya. Pwede ko po bang makausap si Mr. Zapanta? Tungkol po sa nawawala niyang anak. Seryosong sabi niya sa kabilang linya. Mahabang katahimikan ang namutawi sa pagitan nila. Sir, I already connect your line to Mr. Zapanta. Sabi nito. Naghintay siya ng ilang saglit at nakarinig lang magtikim ang isang lalaki. Hello? Bakas ang kaseryosohan sa boses ng medyo may katandaang lalaki. Anong tungkol sa anak ko? Tanong nito. Nasa akin po ang anak ninyo at kasama ko po siya. Seryosong tugon niya. Ngayong kausap niya ng ama ni Eliza ay gusto niyang magsisi, ngunit wala nang atrasan pa para ito sa ikabubuti ng dalaga. Are you serious? This is not a scam, right? Madami lang tumawag at nagpanggap na kasama nilang anak ko. Opo, nasa ospital po kami ngayon. May sakit siya. Aniya, sabay-sabi ng address bago pinatay ang tawag.
Napatitig na lang siya sa kawalan at napabuntong hininga. Kung kailan mahal niya na ang dalaga, ngayon naman niya ito kailangang ibalik. Bumalik siya sa loob ng kwarto ng dalaga at nabutan itong gising na. Hey, saan ka galing? Matamlay nitong tanong. Ang mapula nitong labi ay medyo maputla dahil sa lagnat. Nag-CR lang. May CR dito sa kwarto. Ayoko kasi dyan. Kaya doon ako sa ihian ng lalaki. Nagkape na rin ako. Palusot niya. Kumusta na pakiramdam mo? I feel dizzy pa. Masakit din ang ulo ko. About what you said kanina, alam nilang kasama kita? It means you're in danger too. What should we do? Alalang tanong nito. Ngumiti naman siya at hinawakan ng kamay nito bago marahang pinisil. Huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako. Sarili mong isipin mo. Ang mahalaga ay mailigtas kita sa mga taong yun. Lagi mo ring tandaan na nandito lang ako para sa'yo kahit anong mangyari. Wait, why are you saying that? Mahinang tanong niya. Ang ano? Para ka nagpapaalam and I don't like it. Sabi nito na kinangiti niya bago nito kinabig ng yakap. Alyssa, sabi niya sa pagitan ng yakap. Gusto ko lang sabihin na masaya rin ako makilala ka at sa pagsama natin nahulog na ako sa'yo hanggang sa minahal na kita. Seryosong sabi niya. Mabilis na humiwalay ng yakap ang dalaga sa kanya. You love me? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango siya at tinitigan nito sa mga mata. Oo, pero hindi tayo pwede. Patawarin mo ako. What? Why? Of course we can. Pwede tayo. Inis na sabi niya na bahagya niyang kinatawa. Bakit? May gusto ka ba sa akin? Nakangising tanong niya. Agad namang nag-iwas ng tingin ng dalaga at pansin niyang bagyang pamumula ng pisngi nito. Yes, mahinang usal nito. And I love you too. Dugtong nito na kinatalo ng puso niya dahil sa tuwa. May tinanggal si Alyssa sa kanyang daliri, isang singsing na kulay silver. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay sa palad niya ang singsing. Ito ang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. My mother gave this to me. Sabi nito at ngumiti sa kanya. Dahil doon ay hindi na siya nagdalawang isip at sinunggaban ng halik ng dalaga. Marahan at punong-puno ng pagmamahal. Eto nang huli. Lumipas ang 1.5 oras ay dumating ang mga nakaunipermadong lalaki. Mabuti na lang kakalabas lang niya nang makita niyang paparating ng mga ito. Nasa unahan ng isang lalaking medyo may edad na at naka-business attire. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit isinintabi niya yun. Tumindig siya at sinalubong ang matanda. Ikaw bang tumawag sa akin kanina? Seryoso at walang bakas ng emosyong tanong ng matanda. Tumango siya at bahagyang yumuko. Ako nga po. Tipid niyang sagot. Nasaan ang anak ko? Muling tanong ng matanda ang ama ni Alyssa. Nasa loob po siya. Nagpapahinga. Bago na po siya iuwi. Nais ko lang pong sabihin na mas igihan niyo po ang pag-iingat sa kanya. May gustong kumuha sa anak ninyo. At kapag hinanap niya ako, sabihin na lang po ninyong umalis na ako at huwag nang puntahan pa. Iyon lang ba? Tanong ng matanda. Agad naman siyang tumango. How about your prize? You found my daughter. Sabi nito. Tinulungan ko pong anak niyo, sir. Dahil gusto ko. Hindi na po kailangan. Puntahan na po ninyo sa Alyssa. Sabi niya. Saglit siyang tiningnan ng matanda bago tumango. Akmang aalis na ito nang pigilan niya ang ama ni Alyssa. Isa pa pong pakiusap, sir. Iparamdam niyo po sa kanya na nasa tabi niya lang po kayo. Bigyan niyo po siya ng pagkakataong maging masaya. Simpleng sabi niya bago tuluyang hinayaang pumasok ang matanda sa kwarto ni Alyssa. Nakapasok na sa loob ang matanda, ngunit nanatili ang paa niya sa labas. Sabi niya sa sarili ay aalis na siya ngunit para bang naghihintay pa siya. Dad? Mula sa loob ay narinig niya ang boses ni Alyssa. Where is he? Paano mo nalamang nandito ako? Someone called me. He called you? Luis did? Dad, nasaan siya? Umalis na siya. Dinig niyang tugon ng ama nito. What? Nakarinig siya ng lagabag at kasunod nun ay ang sigaw ng ama ni Alyssa. Dad, nasaan siya? Halata sa boses nito ang umiiyak. He said, don't find him. Umalis na siya. Ulit ng ama nito. Nang makarinig siya ng yabag, ay mabilis siyang tumakbo papalayo sa silid ni Alyssa. Hindi nito kayang harapin. Kapag ginawa niya yun,
baka magbago pang desisyon niya at hindi na niya ito ibalik pa. Nasasaktan siya at hindi niya maipaliwanag ang sakit para naman sa ikabubuti ng dalagang ginagawa niya dahil alam niyang mas maproprotektahan siya ng ama nito. Ilang araw ang lumipas, ang singsing na binigay sa kanya ni Eliza ay pinaghahanap. Ito pala isang pagmamayari ng pamilya nito na ipinapasa-pasa sa pamilya nito. Napaisip siya, hindi yun ibibigay ni Eliza ng walang dahilan, kaya inilihim na lamang yung nasa kanyang singsing. Nang siya'y puntahan ng isa sa tauhan ng ama ni Eliza at hinahanap ang singsing, sinabi niyang hindi niya alam at ang pagkakaalam niya ay nawala ito ni Eliza nung magkasama pa lamang sila. Sa ibang lugar na siya nakatira, hindi na sa dati niyang tirahan. Sa isang simple, ngunit maayos na apartment na siya nakatira. Galing ito sa sinanla niyang hikaw ni Eliza. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, kahit bilang katulong lang sa karinderya o tagalinis isang restaurant, ayos na sa kanya. Isang araw, ay may nagpuntang abogado sa tinutuluyan niyang apartment. "Are you Luis Mariano?" Tanong ng lalaking abogado. Tumango naman siya. "Ako nga po. Sa wakas, nahanap rin kita. I've been looking for you. Ilang taong kitang hinanap. Simula nang mamatay ang mommy at daddy mo, ay bigla kang nawala." Sabi ng attorney sa kanya. Sa sinabi nito, ay para bang bumalik siya sa dati, na lahat ng alaalang ibinaon niya ay muling bumalik. 10 taong gulang siya nang patayin ang daddy niya ng kalaban nito sa negosyo. Sumunod ang mommy niyang namatay dahil sa labis na kalungkutan ng pagkamatay ng daddy niya. Inatake ito sa puso. Nang mangyaring trahedyang yon ay tumakas siya. Umalis siya at iniwan ang lahat. Sobra siyang nasaktan ng mga panahong yon. Wala siyang ibang kasama kundi ang sarili niya. Ngunit sadyang mabuti ang Diyos dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin siya't maayos. "I am here to discuss everything for you at para sabihin kung sinong pumatay sa daddy mo." Sabi nito bago inilabas ang litrato. Para siyang binuhusan ng malabig na tubig nang makita kung sino yon. "Mr. Loren Zapanta accidentally killed your dad." Ipinaliwanag ng attorney sa kanya ang nangyari, ngunit para siyang nabingi at tanging naririnig lang ay kung sinong pumatay sa ama niya. Bakit sa dinami-namin ng taong pwedeng gumawa nun sa pamilya niya, bakit ang ama pa niya? Hindi niya magawang tanggapin ang narinig at ang iba pang sinasabi ng abogado. "Mr. Luis, are you listening?" Tanong ng attorney sa kanya. Yes. Tulalang sagot niya bago tumingin dito. "We have to train you kung paano pamunuan ng kumpanya. I'm your dad's trusted employee and best friend. Ngayon naririto ka na. Dapat ka nang sanayin." Sabi nito at nagpatuloy sa mga sinasabi. Hindi niya magawang makinig at intindihan ang sinasabi nito dahil lumilipad ang isip niya. Parang hindi tinatanggap ng isip niya ang mga nalaman. Alam niyang totoong estado ng buhay na meron siya, ngunit mas pinili niya itong iwan at mamuhay sa lansangan. Ganito pala kabigat ang responsibilidad na nakaata sa kanya. Napakabigat. It's been a week, pero hindi pa rin siya makagawa ng paraan para makalabas ng mansyon. Naiinis si Eliza. Gusto niya nang makita at mahanap si Luis. She missed him so bad. "Iha, kumain ka muna." Nakangiting sabi ni Yaya Lita. "Busog pa po ako." Tipid niyang sagot at tumingin sa bintana ng kanilang bahay. "Kumusta na kaya siya?" Tanong ni Eliza sa sarili. Nag-aalala siya para dito kahit na nagtatampo siya dahil sa ginawa nitong pagbabalik sa ama niya at basta nalang umalis at iwan siya. Binigay niya ang singsing kay Luis. Yun ang habol ang mga gustong dumukot sa kanya. Pamana yun sa kanya na kailangan rin niyang ipamana sa magiging anak niyang babae na panganay. Binigay niya dahil sa tingin niya ay ligtas ito kay Luis. Malalim siyang bumuntong hininga. "Iha, umabot na nga yung nguso mo sa sahig sa sobrang haba oh. Ano ba kasi ang iniisip mo?" Tanong ng Yaya Lita sa kanya. Ito ang personal yaya niya simula nung bata pa siya, kaya naging malapit ang loob niya dito. "Yaya, remember nung nawala ako?" Tanong niya. Mabilis namang tumango ang katulong. "Someone save me." Marahan siyang bumuntong hininga. "Mahirap po siya. Sobrang hirap. Nag-work siya para may pangkain ng sa umaga, and work para sa hapon, and work again para sa hapunan. In short, nag-work siya para may pangkain per meal." Pagkwento niya. Nakikinig naman ang yaya niya. "But still, nung nangailangan ako ng tulong niya, he saved me and have me a shelter. Binigay niya ang lahat ng kailangan ko, kahit hirap siya. He worked hard for me, like dad.
Pero may binigay siya na hindi ipinaramdam sa akin ni Dad. Malungkot niyang sabi, ngunit kalaunan ay napangiti. Ano naman yun? Pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. Ngiting sabi niya. At sa isiping hindi niya na ito makikita ay nasasaktan siya. Hindi niya kayang mawala sa kanyang binata. And now, para ba akong nakadepende sa kanya? Hindi niya na malayang may tumulong mga luha sa kanyang mga mata. Yaya, binalik niya ako kay Dad. Iniwan niya na ako. Umiiyak niyang sabi. Agad naman siyang inalo ng kanyang yaya. Shh, iha. May dahilan siguro bakit niya ginawa yun. Darating ang araw na maiintindihan mo rin kung ano yun. At kung kayo talagang nakalaan para sa isa't isa, sa tamang panahon, muli kayong magkikita. Sabi nito bago siya marahang initian. Tumango siya at pinahid ang sariling luha. Sana nga dumating ang panahong yun. Maghihintay siya. Dad, kailan mo ako balak palabasin? Inis niyang tanong sa ama. Inabangan talaga niyang pag-uwi nito para tanungin. Kapag nahuli ng gustong kumuha sa'yo. Sabi nito sa seryosong boses. What? Hindi niya napigilang magtaas ng boses. Gustong-gusto na niyang makalabas para mahanap si Luis. My decision is final. You were not allowed to go out unless nahuli ng mga taong yun. Sabi nito, tinalikuran siya. Laglagang balikat siyang napayuko. Dad, anong sinabi niya nung nag-usap kayo? Aalagaan kita at ingatan. Sabi ng ama niya. Parang kiniliti ang puso niya sa narinig. Pero kahit ganon, hindi niya maiwasang hindi tanong sa sarili niya kung mahal siya nito, bakit kailangang ibilin pa yun sa iba at iwan siya. And, na wag mo siyang hanapin. Parang kinurot ang puso niya sa kasunod na sinabi ng ama niya. Sinabi pa talaga nito yun? Bakit? At sa anong dahilan? Gusto niyang itanong yun sa ama, baka sakaling alam nito. Ngunit itinikom na lamang niyang bibig at mabilis tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto ay napaiyak na lamang siya. Bakit kung kailan umamin siya, doon naman siya nito iniwan? Niloko lang ba siya nito at pinaikot? Pero sa saglit nilang pagsasama ay alam niyang hindi ganoon si Luis. Sana lang ay may sapat itong dahilan sa kanya. Lumipas ang linggo hanggang sa naging buwan at mga taon. Nagpatuloy ang buhay ni Eliza kahit mahirap at para bang may kulang ay nagpatuloy siya. Nahanap ng mga taong gustong kumuha sa kanya at naikulong. Maayos ng lahat. Merong kulang nga lang. Sinubukan niyang hanapin si Luis, ngunit hindi niya mahanap ni anino nito. Nagpunta siya sa dati nitong tirahan, ngunit wala na itong bakas doon. Halata namang iniwan na siya nito. Hindi man lang nagpaalam. Malalim siyang bumuntong hininga. Itinuon na lang niya ang atensyon sa pagtatrabaho. Nag-open siya ng sariling negosyo. May sarili na siyang butik at isa na siyang model sa isang sikat na agency. She's not into business industry, kaya hindi na siya pinilit ng ama at ang kuya na lang niya ang trinay nito para sa pamamahala ng kumpanya nila. Sis, lagi kang sa work nakafocus. Why don't we hang out muna? Tanong ng kaibigan niya. Pass muna? Sabi niya habang nakatutok sa laptop. May sinesearch siya. Yes, kahit alam naman niyang walang lalabas kagaya ng mga nakaraang buwan, ay naghahanap pa rin siya at nagbabaka sakaling may FB account na ito o IG. Anong pass muna? Lagi ka naming inaaya but you always say pass muna. Pero ni minsan, di ka pa naman sumasama simula nang mangyari yun. Sabi ng kaibigan bago umirap. Ngumiti lang siya at muling binalik ang atensyon sa laptop. Namilog ang mga mata niya nang may mag-pop sa screen habang nagsuscroll siya nang may pangalang Luis. Luis Mariano? Mahinang bulong niya. Klinik ang account. Agad na namilog ang mamata niya. It was a new made Facebook account. It was him. Si Luis ito. Ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Damn it. Wala sa sarili na ibulalas niya. Tinitigan niya ang profile picture nito. Nakaupo ito sa isang swivel chair habang may kape sa harapan. Malayo ang tingin nito. At ang suot nitong long sleeve polo ay nakatupi hanggang siko. Malaki rin ang pinagbago nito. Mas lalo itong gumwapo at kung noon ay hindi halata, ngayon ay para bang pinagsisigawan na. Sino yan? Tanong ng kaibigan niya na hindi niya na malayang nakasilip na sa laptop niya. Mabilis niyang pinahid ang luha at ngumiti sa kaibigan. Oh, nothing. Let's hang out? Sabi niya. Masiglaman, ngunit naroon ang pait. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Gusto niyang manghusga,
Ngunit hindi naman niya alam ang buong kwento. Maghihintay na lang muna siya ulit, siguro kagaya ng dati niyang ginawa. 5 taon ang nakalipas at 5 taon na rin siyang nakasubaybay kay Eliza mula sa malayo. Loving you from afar, ika nga ng iba. Simula nang iwan niya ito at ibalik sa ama nito ay hindi na siya nagparamdam at para bang sariwa pa ang lahat. Nung araw na nagpunta ang abogado sa kanya at sabihin ng lahat ay nagbago ang takbo ng buhay niya. Umalis sila ng bansa matapos ng 1 linggo. Sa Amerika niya inayos ang sarili at tinuro sa kanya kung paano pamunuhan ng kumpanya at gumawa rin siya ng sariling negosyo, ang buy and sell. Nalaman rin niya na mayroon siyang 100 bilyong piso sa bangko na binigay ng kanyang ama. Ganun pala siya kayaman. Ito ang buhay na minsan niya nang tinakbuhan. I think you're enough ready para pamahalaan ang business ng pamilya mo. Are you now ready to go back in the Philippines? Tanong sa kanya ng Tito Andre niya. Ito ang abogadong nagpunta sa apartment niya noon. Yes, sagot niya. Kailan tayo uuwi? Tanong niya bago humigop sa sariling kape. Nasa mini office sila ng library ng bahay na pagmamayari ng pamilya niya, ng daddy niya na ngayon ay sa kanya na. Tomorrow, sagot nito na ikinatingin niya dito. Agad? Tanong niya. Yes, besides, hinanda na ni Blaze ang lahat para sa'yo. Dugtong nito, tinutukoy ay ang anak. Tumango lang siya at nag-iwas ng tingin. Handa na siguro siya. Naghilom na ang sugat na dala ng kahapon. Nauunawaan na niya ang nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ang ama ni Eliza. Ngunit kahit ganon ay hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng puot at galit. Sinira nito ang buhay niya, ang pamilya niya. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising para ihanda ang lahat ng dadalhin. Kahit ang sarili niya ay inihanda na rin niya. At exactly 7 in the morning ay nakarating na sila ng airport. Ang biyahe tinagal ng maraming oras, ngunit mabilis lumipas. Mong kahit ito'y nagmamadali pabalik ng Pilipinas. Nang lumapag ang eroplano, ay napabuntong hininga na lamang si Luis. Ito nang matagal niyang hinihintay. Magkikita kaya sila? Sa waiting area ng airport ay naroon si Blaze. Nauna itong umuwi sa kanila para umasikaso ng dapat asikasuhin. Ito ang anak ng Tito Andre niya. Welcome back, bro! Bati nito, inismiran lang niya. Magkasama lang tayo ng ilang taon. Stop acting na para bang ngayon lang tayo nagkita. Sabi niya nang akma itong yayakap. Sumimangot naman agad ito na mong parang bata. Sungit, hatid kita kay baby girl mo nang manahimik ka na. Asar nito sa kanya na hindi na lang niya pinansin. Hinatid siya ng 2 sa mansyon nila. Ito ang tahanang iniwan niya noon nung siya'y 10 taong gulang pa lamang. Ipinarenovate niya ito habang nasa ibang bansa siya at siniguradong maayos. Nagtungo siya sa kwarto at hinayaan ang mga katulong at gwardiya na dalhin ang mga gamit niya. Dahil sa pagod ay hindi niya na malayang nakatulog na siya. Nang magising siya ay hapon na. Nakarinig siya ng katok sa pinto kaya tumayo siya tinungo yon. Sir, kain na po kayo ng tanghalian. Magalang na sabi ng kasambahay. Tumango lang siya bilang sagot at saka ito umalis. Agad siyang nagtungo sa CR para maligo. Nang hubarin niya ang damit ay doon niya nakita ang kwintas na ang pendant ay ang singsing. Eto ang binigay sa kanya ni Eliza. Nang bumaba siya sa hagdan matapos magbihis, ay naroon ang kaibigan niyang si Blaze. Nakikikain na nga, mas nauna pang kumain sa kanya. Hey man, bati nito habang ngumunguya na siyang ikiningiwi niya bago umupo sa katapat nitong upuan. Prepare yourself, ipapasyal kita sa kumpanya. Bukas na kasi ang work mo eh. Sabi nito. Okay, tipid niyang sagot bago nagsimulang kumain. Madaming kung ano-anong sinasabi si Blaze sa kanya tungkol sa bawat sulok ng kumpanya na halos ikaantok niya. Baka naman pati CR ng company. E-explain mo pa sa akin. Sarkastiko niyang tanong. Tinawanan lang siya nito. Hindi naman. Anyway, napansin ko lang, late ka na sa trend. Kahit nga Facebook wala ka eh. Daig mo pang matatanda. Maybe dapat kitang gawan. Sabi nito at mahinang natawa. Hindi naman niya importante. You're in a modern world, man. Dapat meron ka. Give your phone to me, man. Akong bahala. Sabi nito at basta nalang kinuha ang phone niya sa mesa at may kung ano-anong kinalikot. Anyway, alam mo na bang balita tungkol sa mga Zapanta? Tanong nito habang may ginagawa sa cellphone niya. Yeah, tipid niyang sagot. Kahapon lang din niya nalaman ang balitang papalubog ng kumpanya ng mga ito. Salamat sa balita galing sa uncle niya.
Alam niyang hindi pa yun alam ni Eliza. Ang alam nito ay malago ang kumpanya ng kanyang ama, ngunit nagkakamali ito. Success! Sabi nito na siyang kinatingin niya sa cellphone niyang hawak nito. Meron na siyang account at ang profile niya ay ang picture niya nung nakaraan na ito rin ang kumuha. Aanhin ko yan. Inis niyang tanong at inagaw ang cellphone. Tingnan natin. Nakangising sabi nito bago kinuha pabalik ang cellphone. May tinipa ito at lumitaw ang account ni Eliza ang kinabigla niya. Anong ginagawa mo? Stalking her? Man, she's in a bar. Sabi nito sabay pakita sa kanya ng cellphone. Nagtagis ang bagang niya sa nakita. Nasa bar nga ito at kasamang mga kaibigan. Man, isa tingin ko, gusto mo ring magbar? Nang aasa na tanong ni Blaze sa kanya. Yeah, magbabar ako. Magbabar tayo. Sabi niya na seryosong seryoso. Iisang sasakyan lang ginamit nila patungo sa bar na kinaroroonan ni Eliza. At last, napasama ko rin tong si Eliza sa hangout natin. Nakangising sabi ng kaibigan niya si Gemini. Oo nga, ngayon lang. Natatawang sabi ng isa. Paano mo ba napasama yan? Well, simple lang. Nakita niya ang lover niya sa Facebook at ayun, sumama agad sa akin. Natatawang sabi ni Gemini sa mga ito. Napairap na lang siya at uminom sa nakaboting beer. Nagkukwentuhan at inuman sila nang magaya ang isang sumayaw sa dance floor. Sumunod siya, ngunit nang mawala ang atensyon ng mga kaibigan niya sa kanya, ay agad siyang umalis at lumapit sa bartender. Ininom ni Eliza ang isang shot ng alak na binigay ng bartender. Iniwan niyang mga kaibigan sa dance floor at nagsasayaw. Kalaunan ay sumunod uli siya pabalik at nakisayaw sa tugtog ng musika. Sumasayaw siya, animoy walang pakialam sa paligid, nang biglang may pumwesto sa likuran niya at hinapit siya sa bewang. Kinabahan siya kaya agad niyang minulat ang mga mata at hinarap ang taong nasa kanyang likuran. Namilog ang mga mata niya at kumurap-kurap. Wow, lasing na nga yata ako. Hey you, kamukha mo yung pesting lalaking mahal ko. Iniwan ako nun eh. Sakit? Sabi niya tumawa. Hindi naman ito nagsalita. Sa isiping imahinasyon niya lang ang nakita ay muli siyang sumayaw ng nakakaakit na sayaw. Sabi ko, galit ako sa lalaking yon kasi iniwan niya ako. Pero kahit hindi ikaw siya, let me do this. Wala sa sarili at lasing niyang sabi bago sinilang halik ang taong nasa kanyang harapan. Hindi lang yun, dahil nauwi pa sila sa loob ng sasakyan habang gumagawa ng milagro. Kinaumagahan, halos mapasigaw sa sakit ng ulo si Eliza. Damn this hangover. Ang sakit ng ulo ko. Inis na sabi niya. Bumangon siya at inilibot ang tingin sa paligid. Hindi ko to kwarto Sabi niya at napakagat ng labi. Nang tingnan niyang sariling suot ay iba na ito dahil damit panlalaki na. Oh shucks! Anong katangahan bang nagawa mo, Eliza? Naiiyak niyang tanong sa kanyang sarili na halos sampalin niya ng sarili. Piniga niyang utak, inisip ang nangyari. Sumasayaw siya na may biglang lumapit na lalaki sa kanya. Inakit niya ito at hinalikan dahil akala niya ito si Luis kahit imposible naman. Hanggang sa nawi sila sa pagtatalik sa loob ng sasakyan nito. Nasampan na lang niya ang sariling noo. Sakto at bumukas ang pinto. Agad siyang nagkumot at handa nang takpan ang mukha nang makita niya ang taong dumating. Luis? Nagtataka niyang tanong. Wala itong naging tugon at nagpatuloy lang sa paglalakad palapit sa kanya habang may dalang tray na puno ng agahan. Totoo ba? Ikaw? Ikaw yung kagabi? Sunod-sunod ng tanong. Ano sa tingin mo? Seryosong balik nito at doon niya nakumpirma na oo nga. Totoo ito at si Luis ang kasama niyang gumawa ng milagro kagabi. Mabilis siyang tumayo at sinampal ito. Masakit ang ulo niya. Pero nang magising siya sa katotohanan, ay mas masakit ang puso niya. Buti bumalik ka pa. Iniwan mo ko nang walang pasabi. At ngayon, nandito ka na ulit? Kumain ka na. Seryosong sabi nito at inilapag ang pagkain sa bedside. Halatang hindi siya pinakikinggan. Ganun na lang yun? Iniwan mo ko at babalik ka na para bang walang nangyari? And now, look at you. Mayaman ka na at malayo sa dating ikaw. Why? Is it because of my ring? Hindi niya napigilang sabihin
dahil sa galit at sakit na nararamdaman para dito. You want to know? Malamig nitong tanong na kinaatras niya. Ibinalik kita sa pamilya mo dahil mas kailangan mo sila. Mas protektado ka sa kanila laban sa mga taong gustong kumuha sa'yo. Dahil sa tingin ko, hindi nararapat para sa yung pamumuhay na meron ako noon. Kaya kita binalik dahil inisip kita. Hindi ako nagpakita. Dahil masakit sa aking malaman na ang ama mo ang dahilan kung bakit namatay ang daddy ko. Minahal kita, pero kinailangan ko lang umalis para ayusin ang sarili ko at ihanda sa mga bagay na para sa akin. Dugtong nito na kinadurog ng puso niya. Hindi na rin niya napigilan ng kanina pa nagbabadyang luha. Hinintay kita, Luis. At anong tingin mo sa akin? Hindi naghintay para sa'yo? I'm sorry. Sorry sa nagawa ni Daddy. Naiintindihan ko nang nangyari, kaya hindi ko ipapakulong ang daddy mo. Seryoso pa rin itong sabi. Tumango lang siya at napayuko. Ilang saglit na katahimikan nang magsalita siyang muli. Mahal mo pa rin ba ako? Lakas loob niyang tanong. Ilang segundo nang lumipas, ngunit walang tugon, kaya mas lalo siyang nasaktan. Napangat siya ng tingin dahil gamit ang hinalaki ni Luis ay inangkan nito ang tingin niya paharap dito. Hindi ako uuwi at magpapakita sa'yo. At hindi ako maghihintay kung hindi na kita mahal. Mahal pa rin kita, kagaya ng dati. Malumani nitong sabi at pinahid ang luha. Hinila nito ang kwintas na suot at inilahad ang singsing na binigay niya dito. Kapalit ng singsing na to ay ang pagtulong ko sa pamilya mo ng investment para sa muling pagbangon nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi sinabi ng ama mo sa'yo na pabagsak ng kumpanya. Sagot nito sa kanya. Nakaramdam siya ng awa para sa ama. Ngunit nang maalala ang sinabi ni Luis, ay ngumiti siya tumango bago tinanggap ang singsing. Lumipas ang 1 taon at ikinasal na rin sila. Naging maayos ang pagitan ni Luis at ng ama niya. Nagkapatawaran at muling umangat ang kumpanya nila dahil sa tulong ni Luis. Nang wala ka at iniwan mo ako, pakaramdam ko ang laki ng kulang sa akin. Pero ngayon kasama na kita, doble ang bumalik na pumunan sa akin. Nakangiting sabi ni Eliza habang nakayakap kay Luis. Hindi na ako mawawala, sabi ni Luis at hinalikan sa labi ang asawa. Dahil magkayakap sila, ay naramdaman nilang bagyang pagsipa ng anak nila sa loob ng tiyan ni Eliza. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. I love the both of you. I love you too. Tugon naman ni Luis. Ang lahat ng pangyayari ay may dahilan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ato po ang Kuya Agustin Stories.